Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na naman reaction video. So, punta tayong Channel 5, News Explained. PBBM. In the binging. PBBM admin. Hi. Take 2. News Explained. PBBM admin. Pag-aaralan ng pagbabalik ng Pilipinas. ICC to ha. Okay. International Court of ano ba 'yon? International Criminal Court ata, ayun. So, pakinggan natin. PBBM. So, eto na. Play muna natin tapos saka tayo gawa reaction. Sa totoo lang, kung merong sagot na medyo nakakainisin po yung sagot na pag-aaral natin yan. Sa totoo lang, kung may sagot na pag-aaralan natin, paano naging nakakainis yun? 'Di ba dapat naman talaga yung mga bagay pinag-aaralan para hindi mapahamak? Lalo na kung para sa bansa. Ang gulo din nito ni ni Ed Lingaw 'no. Halatang ano 'to ang tawag dito, kita niyo 'pag mainstream media talaga may bias din, 'di ba? Makikita naman natin. Yung ba tamang intro, may inis ka pagka sinabi pag-aaralan? 'Di ba dapat pag-aaralan mas maganda nga dahil may posibilidad na maging, mas matagumpay yung magiging desisyon dahil pinag-aralan, 'di ba? O tuloy natin. Bebebebebem. Sa totoo lang, kung merong sagot na medyo nakakainisin po yung sagot na pag-aaral natin yan. Sa pananaw kasi ng marami, yan ang sagot na medyo dekahon at wala naman talagang laman. Pero nung tanungin ang Pangulo kung babalik ang Pilipinas sa ilalim ng Medyo dekahon daw, 'di ba? At walang dekahon at wala naman talagang laman. wala daw laman. Palamanan mo. Pero nung tanungin ang Pangulo kung babalik ang Pilipinas sa ilalim ng International Criminal Court, ay yan mismo ang sagot? Aba, headline yan. There's also a question. Should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. Sabi ni President Bongbong Marcos. Meron ba tayo nakitang masama doon? Wala. Kasi maaring sabihin niya pinag-aaralan pero hindi naman talaga papapasukin. 'Di ba? Pero gusto lang niya sabihin na pag-aaralan para at least alam niyo 'yon, mabango. Tuloy. Politika yan Ed Lingaw naman parang hindi ka tumanda ka na, parang hindi mo alam yung politika. Nagtandaan na tayong lahat, napapaikot pa rin tayo, 'di ba? Tuloy. Sabi kasi ng Pangulo, should we return under the fold of the ICC? That is again under study. Dagdag pa ng Pangulo, titignan nila ngayon lahat ng mga options ng gobyerno sa bagay na yan. Siyempre. Bakit po ito malaman? Dahil unang-una, ang kanyang predecessor, si Pangulong Rodrigo Duterte, Oh. nagpatiwalag sa Pilipinas sa ICC noong March Nagpatiwalag nung March, 'di ba? 19. Yan ay matapos 2019. Para siyempre alam naman natin kung bakit gusto ibalik yung ICC dito para dun sa war on drugs na nangyari, 'di ba? Alam nyo, ako gusto ko yung nangyari sa war on drugs. Kasi talagang sa totoo lang, putang ina, naglipana na naman sila ngayon. Naglipana na naman sila ngayon. Grabe. Dati, nung panahon ni Duterte, wala. Tahimik. Takot lahat. anunsyo ng ICC ang investigasyon laban kay Pangulong Duterte para sa charge of crimes against humanity. Pangalawa, si Pangulong Marcos ay tumakbo sa ilalim po ng Unity Coalition kasama si Sara Duterte, ang anak Alam namin. ng dating Pangulo. At pangatlo, noong Agosto 2022 lamang, malinaw ang bitaw ni Pangulong Marcos. Wala po siyang balak ibalik ang Pilipinas sa jurisdiksyon ng ICC. Yan. Kasi ngayon, yan yung August 1, 2020, putang ina talaga. 2022, wala siyang balak na ibalik yung Pilipinas sa ICC or mag-rejoin. Bakit? Kasi nga, buo pa sila unity team. Ngayon, tangina nagkakapolitikahan na. Kailangan yung sagot mo ngayon safe. Pag hindi ka sumagot ng safe ngayon, putres, may naninira. Ang aga-aga pa. Pupulitikahin ka na. 'Di ba? So, kailangan pagsasagot ka din ngayon, safe din, tuloy. O papasukin ng mga investigador ng ICC dito sa Pilipinas. Kaya't ang tanong ngayon ng marami, bakit biglang sinabi ng Pangulong Marcos na pinag-aaralan nila ang pagbabalik sa ilalim ng ICC? Syempre, kailangan namang desisyonan niya ng
basta-basta, 'di ba? At least yung yan sagot na yan yung pinaka-safe na sagot na puwedeng oo, puwedeng hindi. So, pag-aaralan natin. Tama? O, tuloy. Nagkamali kaya ang Pangulo o nagkamali tayo ng pandinig? Tingin ko hindi nagkamali tayo ng pandinig. Kung nagkamali tayo ng pandinig, nagkamali ka rin ng pagbasa. Kasi nakasulat eh. 'Di ba? Ano ba yung pinagsasabi ni Ed Lingaw? Pasensya ka na, Ed Lingaw, public figure ka naman. So, pwede i-criticize kung paano ka magbalita. 'Di ba? As a vlogger, yun yung nakikita ko. 'Di ba? So, paano ulitin mo nga? Tuloy. Nagkamali kaya ang Pangulo o nagkamali tayo ng Nagkamali kaya wala namang pagkakamali pa tayo nakikita. Pero yung pandinig, hindi tayo nagkamali ng pandinig kasi binasa natin. Yun yung binasa natin eh. So walang nagkamali. Ha? Ba't kailangan bahiran, no? Ba't kailangan bahiran ng ng negative yung tao para masira, no? Para magmukhang irresponsible o kaya weak leader, 'di ba? pandinig? Pero may pahabol ang Pangulo na lalong nagpalito sa marami. Ang Oh, may pahabol daw lalo nagpalito. Ano? ng Pangulo, hindi pa rin tama na banyaga ang magdidikta kung sino ang aarestuin o Ano nagpalabo doon? At least na naninindigan pa rin siya na yun sa 50-50 na pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng lamang yung 70% na yung hindi. Oh, 'di ba? Hindi naman siguro tama na ang mga taga-labas, mga dayuhan ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng mga pulis natin. O tama naman. Sino aarestuhin ng pulis natin? Sinong ikukulong ng pulis natin? Hindi naman siguro tama 'yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. O, 'di ba? O, anong doon? Anong malabo doon? Hindi naman malabo sa sabaw ng posisyon. 'Di ba? Aga talaga ng destabilization ng politika ngayon, no? Tuloy. kukulong. Kung sakali kasi, isang sintomas lamang ito ng nagbabagong mga alyansa sa ating politika. Yun yung kung may sinabi ka dito sa News Explained, yan lang ang tama. Yung pabago-bago dahil nagkakaalyansahan na, nagkakapwestuhan na, nagkakaroon na ng ang tawag dito, kampihan. Kumbaga sa mga bata, nagkakampihan na sila. Tuloy. Sa Kongreso nito lamang nakarang linggo, biglang pinag-uusapan ng posibilidad na payagan ng ICC na pumasok sa ating bansa. O di, Kongreso na magdesisyon. Mas magaling pa sila, di ba? Sa tingin mo ang Senado mananalo na ipapasukin ng ang ICC dito. Unang-una, mas lamang diyan yung mga partido ni Digong, 'di ba? Kaya kalokohan 'yan. Pero sa House, putres andiyan yung mga maraming kalaban diyan, 'di ba? Sa House. Tuloy. Bagay na halos imposible dati. Yung mga house music dati pinapatugtog ko lang 'yan. Balikan lamang po natin ang mga pangyayari at ang mga pwedeng mangyari. December 2000, pumima ang Pilipinas sa Rome Statute, ang tratado na bumubuo sa International Criminal Court. Agosto 2011, International Criminal Court, tama. Okay, tuloy. niratipika ng Senado ng Pilipinas ang Rome Statute. So 2011 nung niratify ng Senate, buti na lang Senate, tuloy. Nito, ang Pilipinas ay napasa ilalim na po ng jurisdiksyon ng International Criminal Court. Mm. Marso 2018 naman, formal na sinabihan ng Pilipinas ang ICC na aatras na ito sa Rome Statute. Ayon po sa Article 127 ng Rome Statute, maaaring mag-withdraw ang isang bansa matapos magbigay ng written notice sa Secretary General ng United Nations. Okay. Ang withdrawal na ito ay magiging formal matapos ng isang taon. Ayon din sa Article 127, ang mga nasimulan ng investigasyon ay hindi ititigil. So halimbawa, may nakapending na kaso, although na tanggal na yung ICC sa Pilipinas, tuloy pa rin daw yung yung mga kaso dati. Tingin ko wala namang kaso dati, 'di ba? Kasuhan nyo. Withdrawal ng isang bansa. Ano pa man, ang tanong ngayon, kung sakali lang na gustong bumalik ng Pilipinas sa ICC, paano ito gagawin? Ba't binibigyan mo ng tip? Sa tingin mo, hindi nila alam. At ba't sinasabi mo sa taong bayan? Yung taong bayan ba ang gagawa niyan? Talaga. Problema, wala pong probisyon sa Rome Statute kung paano bumalik sa jurisdiksyon ng ICC ang bansang dati nang tumiwalag. Ayon kay Attorney Gilbert Andres ng Center for International Law, ang ibig sabihin po nito ay kailangan ulitin ng Pilipinas ang pag-acquire ng membership sa ilalim ng Rome Statute. Ibig pong sabihin, kailangan na namang ratipikahin ng kasalukuyang Senado Bam! I told you.
Sino magra-ratify? Si Ratatouille. Senado. Si Bongo, si Bato, si Cayetanon dalawa, si Villar na dalawa, si Amy. Sino? Sabihin nyo. Ang papayag lang dyan si si Minority Leader, si Deputy niya, tsaka si Raffy Tulfo. Yan tatlo lang naman yan ang pipirma diba? Pero yung iba, wag nyo nga pinagloloko mga tao. Tuloy. Rome Statute kung sakaling ito ay pipirmahan at i-endorso ng Pangulong Marcos sa Senado. Posible bang mangyari ito? Hindi. Yan po ang hindi ngayon malinaw. Pero ang sabi Kalokohan yan, Diyos ko naman. Hanggat yung mga senador na yan, nandyan, na kaalyado ni Tatay Diggs, malabo yan. 'Di ba? Huwag niyong paguluhin. Huwag niyo din sirain yung Pangulo. Pabayaan niyo siya sumagot ng play safe. ni Tony Andres, sa politika, mabilis naman magbago ang ihip ng hangin. Oo nga. Sa politika, madaling magbago ihip ng hangin. Ang daming balingbing. Kaya nga nauso yung salitang balingbing, 'di ba? Kung naaalala niyo. Kaya nagkaroon uli, yung dati kinikwento ko, nagkaroon ng palabas sa Channel 13 na Baryo Balimbing. Okay? Dahil sa mga politiko na nagbabaligtaran. So far, sobrang tagal pa naman ng 2028. Marami pang mangyayari. Magkakaroon pa ng senatorial election. Pwede pa uling may matanggal na mga senador na mas magpapatibay pa sa dating Pangulong Duterte. O babalik na ba yung mga dilawan sa senatorial Maraming pwede mangyari. Pero tingin ko natuto na rin yung mga tao sa dilawan, 'di ba? 'Di ba? Kung nakikita nila ngayon na yung dilaw tsaka yung BBM nagsasanib, eh wag din kayo umasa, 'di ba? Sawa na po yung mga tao sa ganyan, okay? At saka hindi naman siguro isasakripisyo ni PBB ni PBBM, 'di ba? Yung pinagsamahan nila at saka yung unity team na yan para sa ganyan, 'di ba? So, yun lamang mga kalapida. Comment kayo below. Subscribe kayo. Syempre, paki-like. Yan lang kailangan ko. At least mag-like naman kayo kahit konti lang tayo nanonood dito, mag-like kayo. 'Di ba? Para medyo tumaas naman tayo. Okay? Comment na lang kayo diyan kung ano man sabi niyo dito sa pinag-i-explain ni explained ni Ed Lingaw. 'Di ba? Kaya marami din nagagalit dito kay Ed Lingaw eh. So, yun lang muna mga kalapida. Maraming salamat and stop recording.